sangay ng gobyerno, mga kababayan. Para lang masigurado na yung mga confidential funds at yung iba't ibang mga budget na hinihingi po, mga boss chief amo sir, ay nagagastos ng tama. Yun yun. Ano po mga DDS kasi. Parang parang alam mo yun, kala mo kabayo may tapaoho. Nako, ito lang ang papakinggan ko. Kasi confidential, dahil nakasulat yung confidential, yun ang ipanlaban natin. Di ba, Ma'am Elena Garcia? Puro ganyan yan eh. Sabi ni Marlon Abordo, payback time na sa pambubudol ng Duterte sa sambayanang Pilipino. Kaya nagkabuking-buking na no, ang mali nilang mga gawain. O eto daw po, mga kababayan, yung sinasabi ni Congressman Abante, yung mga Sami-Uy, yung mga Salen-Salen, eto na po. Ayan na. First transaction. So we inform that there is a similar transaction based on our records on June 11, 2015 in the amount of 2,450,000 pesos. Okay. Confirm, similar transaction appear in the AMLC report. Next. We Ano kaya iniisip ng Vice Presidente dito? Ang pinag-uusapan doon sa Congress ay yung mga transaction niya. Iniisip, sino kaya naglabas doon? Sino kaya nagganito niya? Sino kaya Naku po, ang hirap po niyan, mga kababayan. Hindi lang impeach ang bagsak, hihimas din si Sara ng Reha, sabi ni Ruby May Andres. inform that on December 6, 2013, there is a transaction in the amount of 2,987,542.24. Confirmed as well, similar transaction appear in the report. We confirm that on January 31, 2012, there is a transaction in the amount of 2,926,594.60. Confirmed again, similar transaction appear. Tama ba ako? Ito yung pinagkukumpara nila, yung mga ni Trillanes, mga nilabas na transaction ni Trillanes. Tama ba ako? Kinukonfirma nung kabilang panig na, tama, yung pinakita ni Trillanes, tama dito. Di ba? We inform that on May 19, 2010, there is a transaction in the amount of 2,01,563.86 pesos. Centavos. Third transaction is confirmed. We inform that there is a transaction on May 14, 2008 in the amount of 2,114,168.43. Confirmed again, appearing in the report. So that's the fifth one po, Madam Chair. That's So the the fifth. last for So far Annex we B. have 13 out of 13 transactions random. May tanong yata si Attorney De Lima, 5 transaction confirmed ng AMLAC. Oo, yan. Wala din pinagkaiba doon sa kay Trillanes. Selected by the Honorable De Lima, but confirmed to be existing at least as similar transactions in the AMLC report. Ready to continue, AMLC? Madam Chair, may we ask the Congressman De Lima if we can get again the accounts in Annex A? We were not able to jot down. Annex A. Yes po. Also, these are also 5 transactions. So talagang biruin niyo po mga kababayan, ilang taon inilaban ng dating senador na si Antonio Trillanes. Itong lahat po ng ito, mga boss chief amo sir. Madami sa atin nagsasabi, naku po, Trililing, sino pa maniniwala sa iyo? Madami yung nagsasabing gano'n, no? Meron mga tumatawag pa, sundalong kanin pa. Di ba? Ako, yun, isa ako sa tumatawag, Trililing, sundalong kanin. Pero nung napagtanto ko, sandali lang. Parang mas kapanipaniwala yung mga pinapakita ni Trillanes at yung mga sinasabi ni Trillanes. Ultimo na lang po doon sa pagbebenta ng mga isla ng Pilipinas. Ibinintang sa kanya yan ng dating
Senador ng dating presidente. Pero sa mga nakikita po natin, lalo na nung panahon nung nakaupo sa dating Pangulong Duterte, mas naging naging aso-aso ho ang Pilipinas sa China, mga kababayan. O, di ba? Number 9, page 1 of Annex A, Mhm. 55,131,747.32, March 28, 2014. Got it po? The second one po, number 16, page 1, 41,721,035.62, Confirm din. October 7, 2013. Umilan lang po yung maging kumpirmasyon no? Na mag-yes or magtugma, mga kababayan. Ibig sabihin, tama na yung hawak nila De Lima niyan. Third, randomly selected entry at page 3, number 44, page 3, amount of 53,817,613.48, February 25, 53 million? 2010. Fourth, at page 4, number 60, amount of 52,485,191.85. Tingnan natin to mga kababayan. Yung iniisa-isa ni Congresswoman De Lima kung magko-confirm yung AMLAC dito. April 14, 2009. And the fifth one, Sabi ni Vera Caldwell, I'm sure may offshore account yang si Sara para madali tago ang pera. Baka dito sa Cayman Islands. Ano po? Pagkasama ang buong pamilya, malabo na yung bumalik muna. Sa dami ba naman ng nanakaw o nakuha na pera sa bansang Pilipinas? Baka nga ganun. Ang daming pupuntahan mamaya ho. also at page 4, number 64, 49,281,009.98, May 22, 2007. Oh. 5, randomly selected entries from Annex A, joint account of Rodrigo Duterte and Sara Duterte. Ayun na. Imagine, isipin ho kaya natin, mga kababayan. Pumasok lang sa isip ko, kung nakalalabas pa, o wala pa sa kulungan si dating Pangulong Duterte, tingin nyo aabot sa punto na ganito na mailalabas. Kasi isa siya doon sa numero 1. Siyempre, siya yung nakapangalan dyan. Isa siya sa talagang lumalaban na wag na mabuksan yan Kung maalala nyo din po, nung nasa Kongreso sila, pinagbantaan pa niya si Manuel di ba? Pinagbantaan niya si Manuel na alam mo ba, yung mga pinipilin mo at yung mga ganyan isang account lang, kaya kita ipakulong. Naalala niyo yun? Umabot siya sa pagbabanta ng ganun no? Para lang doon sa waiver at doon sa bank account, mga bossing Do you need more time? Tingnan natin kung i-confirma lahat. Ready to answer? Yes, Madam Chair. You may proceed. We confirm that for all the dates and amounts mentioned, there are similar transactions existing in the AMLC report.